Ito ang mga dahilan kung bakit maraming nahihirapang negosyante dito sa Pilipinas, especially yung mga nagsisimula pa lang. At kung ikaw ay magsisimula naman magnegosyo, dapat malaman mo to. Unang reason kung bakit nahihirapan ang mga negosyante dito sa Pilipinas ay ang tax, okay? So meron tayong dalawang tax sa aming company, dalawang binabayar namin tax. Una, BIR. Yung BIR is pag nagsisimula ka pa lang kasing company, non-VAT ka pa, non-vatable ka pa. Pero yun lang yung pangalan, pero nagbabat ka pa rin, nagtatax ka pa rin. So, paanong paraan? Kapag buong taon ang kita mo is less than 3 million, meaning, doon sila magbe-base. Regardless kung kumita ka o hindi. Kasi sales lang naman yun eh. Wala naman pakialam sila kung may tubo ka hindi. Basta required ka na mag-tax agad doon. Dalawa yun. BIR and LGU. Yung LGU, yun yung mayor's permit. Tapos yung sa BIR, 3%, actually 3% ang pagkakaalam ko kung hindi ako nagkamali. Okay? Both BIR and LGU. So magkano na agad yung bawas na yun. Okay? Correct me if I'm wrong, pero ang alam ko 3%. Okay? So now, paano naman kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, di ba? Tapos nalugi ka, magtatax ka pa nun. Sigurado, walang lugi ang government. Okay? Ito pa yung pangalawa kung bakit nahihirapan ang mga nag-start at mga maliliit pa ang negosyante. Dahil sa mga legalities, napakadaming kailangan papel dito. Yun na nga, una, yung BIR. Pangalawa, yung LGU, yung mga mayor's permit. Tapos, meron pa yung mga DTI, kung ikaw ay sole proprietorship, or kung corporation naman, meron kang SEC, dapat meron kang SEC. Okay, tapos kung ang product mo ay katulad ng food, okay, kailangan mo ng FDA niyan. LTO, license to operate, at the same time, breakdown kasi sa dalawa yun. LTO, under ng FDA, kailangan may LTO ka. At the same time, may CPR ka, Certificate of Product Registration. Kung ikaw naman nasa beauty product, tulad dito nga namin, sa hair products, ito is shampoo, okay? So ito, dalawa. Meron kaming LTO, License to Operate, and at the same time, meron din kami CPN, Certificate of Public Notification. Okay? So yun, dalawa yung kailangan, FDA. And paano pa kung meron kang logo, brand, so kailangan pang protection yan, meron pang IPO yan. Okay? So ipapakita ko sa iyo kung gaano karami yung legalities. Diyan sa screen, papalabasin ko. Yan yung nakadisplay sa amin ngayon dito sa office na napakadami talaga kada taon naming inaayos. Okay? Ayan, yan yung aming legalities. Kaya kung ikaw ay nagbabalak magsimula na magnegosyo, dapat aware ka sa mga to, especially kapag lalago yung iyong negosyo. Ito pa ang malupit. Tapos, malalaman mo lang na yung tinatax mo is may corruption, ibinubulsa lang ng taong bayan, sa halip na nilalagay sa kalsada, libreng school, mga paaralan, mga para sa senior, at sa mga talagang nangangailangan ng tulong. Doon, mas maganda sana kung ganun, pero hindi yan nangyayari is ninanakaw pa. So, nakakasama lang ng loob, diba? Bilang isang nagninegosyo o nagtatax sa bayan. Kaya, kung ikaw ay magsisimula ng negosyo is, yan, siguro, kailangan mong pag-isipan talagang mabuti. Okay, hindi lang, ito naman is in the future pa, okay? Kasi from the start mo, online selling ka lang, so hindi mo pa kailangan yan, okay? Pero para maging legal na negosyo mo, ma-skill mo, kailangan mo talaga yan. Kaya nga, sinasuggest ko sa inyo, distributor muna. Distributor. Itong shampoo namin ito, pinapadistribute namin ito. So wala kang kailangang legalities kasi kami na ang bahala. Kami na ang bahala sa lahat ng legalities, okay? Ang gandahan dito, consumable product to, so may repeat purchase tayo. Okay? Meron tayong 9 different ways to earn dun sa ating distribution. Okay, website. Pwede kang mag-sign up doon. Visit ka lang at malalaman mo. Okay? So, dun sa bidagrows.com natin. Okay? Visit ka lang doon para malaman mo at makapag-distributor ka para hindi ka mahirapan. Kung baga mag-trial and error ka man, wala kang kailangan asikasuhin mga papeles na kung ano-ano. Yun lang and thank you. Bye-bye. Gusto mo ba mag-level up ang iyong mindset, business skills, and spiritual goal? Kung yes ang sagot mo, i-click mo yung aking profile, bumisit ka sa profile ko, at make sure na i-follow mo ako sa Facebook and TikTok. Kung nasa Facebook ka, i-click mo yung favorite para wala ka talaga mamimiss ng mga video na makakatulong sa iyo. Kung nasa YouTube ka naman, make sure na mag-subscribe ka at i-on mo yung notification bell. I-like and share mo na din itong video na ito para na sa ganun matulungan natin ang iyong friends sa Facebook or sa iyong kamag-anak or kaibigan kahit sino pa yan. Share mo to para makatulong tayo sa iba.